Ako si Luna, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng Amihan. Sa lugar na ito, matagal nang umiikot ang alamat tungkol sa bato ng lakas. Isang pambihirang hiyas na umano'y kayang magbigay ng walang kapantay na kapangyarihan sa sinumang nagmamay-ari. Ang alamat ay nagsasaad na marami na ang nagtangka, ngunit wala pang nakakapasa sa mga pagsubok na kailangan upang makuha ito. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa may sapa, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. "Ikaw ba si Luna?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kaalaman at misteryo. "Oo, ako nga po," sagot ko, nagtataka sa kanyang biglaang pagdating. "Ikaw ang pinili ng kapalaran," sabi niya, at inilahad ang isang lumang pergamino. "Ang bato ng lakas ay para sa iyo lamang, ngunit kailangan mong sumailalim sa mga pagsubok ng alamat." Hindi ko alam kung bakit ako ang napili, ngunit naramdaman kong ito ang pagkakataon kong patunayan ang aking sarili. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Puno ng kaba at takot ang aking puso. Ang aking isipan ay naglalakbay sa kung ano ang maaaring mangyari. Paano kung hindi ko kayanin ang mga pagsubok? Paano kung hindi ako ang tamang tao para dito? Ngunit sa kabila ng mga pag-alinlangan, may kung anong puwersa na humihila sa akin upang subukan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga at nagpasya na simula ng aking paglalakbay. Sa unang hakbang pa lang, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ang tahimik na paligid ng kagubatan ay tila nagbabadya ng mga lihim na hindi ko pa naririnig. Ang hangin ay malamig, bumabalot sa akin na parang isang misteryosong yakap. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, may narinig akong kakaibang tunog, aang mga yapak na tila nagmumula sa likuran ko. Agad akong tumigil, nagmasid sa paligid. Walang anuman sa paligid, ngunit ramdam ko ang presensya ng kung anumang nilalang. Bumilis ang tibok ng puso ko, ramdam ang takot ngunit hindi ako nagpatinag. Nagpatuloy ako sa paglakad, pilit na kinakalma ang aking sarili. Pagdating ko sa isang bahagi ng kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Sa harapan ko ay isang matandang puno. Ang mga ugat nito ay tila umaabot sa kalangitan. Sa ilalim ng puno, isang maliit na altar ang nakatayo. May kumikinang na bato sa gitna nito. Ang bato ay tila humihinga, ang kanyang liwanag ay bumabalot sa akin ng init at kapayapaan. Ngunit bago ko pa man ito makuha, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa anino, isang halimaw na may matatalas na pangil at pulang mga mata. "Ikaw ang unang pagsubok," wika nito. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Mabilis akong pumosisyon, handa sa anumang laban. Wala pa akong karanasan sa ganitong sitwasyon, ngunit alam kong kailangan kong magtagumpay. Ang hangin ay nag-iba, at ang paligid ay tila nagbabadya ng labanan. Sa isang iglap, ang halimaw ay sumugod sa akin. Ang kanyang pangil ay nag-aalab sa galit. Sa bawat galaw, naramdaman ko ang pag-agos ng adrenaline sa aking katawan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, ngunit ang aking mga kamay ay gumalaw sa paraang hindi ko inaasahan. Nagawa kong iwasan ang unang hampas ng halimaw, ngunit alam kong hindi ito magtatapos sa isang simpleng pag-iwas. Sa isang iglap, naramdaman kong may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat, isang puwersa na hindi ko pa naranasan. Ngunit bago ko pa man magamit ito, biglang tumigil ang halimaw. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin. "Ikaw nga ang pinili," wika nito bago naglaho sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit isang bagay ang sigurado, may kapangyarihan sa loob ko na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa pagpatak ng unang liwanag ng umaga, nagising ako sa malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan.
Ang aking puso'y puno ng kaba at pananabik. Ngayon ay ang araw na hinihintay ko, ang araw ng aking pagsubok. Ang alamat ng bato ng lakas ay matagal nang bumabalot sa aming nayon. Sinasabing ang sinumang makakuha ng bato ay magkakaroon ng walang kapantay na kapangyarihan. Ngunit wala pang ni isa ang nagtagumpay sa nakalipas na mga siglo. Nakatayo ako sa harap ng isang matarik na daan, ang simula ng aking paglalakbay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Ngunit sa kabila ng takot, mayroong isang tinig na bumubulong sa aking isipan. Isang pag-asang nag-aalab sa aking dibdib. Tanging ako lamang ang makakakuha ng bato ng lakas, ang sabi ko sa sarili ko, habang mahigpit kong hawak ang maliit na plaskong puno ng tubig na dala ko. Habang naglalakad, naalala ko ang mga bilin ng aking lola. Huwag kang magpapatinag sa mga ilusyon ng kagubatan, sabi niya. Ang iyong puso ang magiging gabay mo. Sa mga salitang ito, nagpatuloy ako sa masalimuot na daan. Ilang oras pa lang ang nakalipas, ngunit tila ba napakatagal na ng aking paglalakbay. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng munting init sa malamig kong pakiramdam. Nang makarating ako sa isang maliit na clearing, nakita ko ang isang grupo ng mga puno na tila ba nagbabantay sa isang mahiwagang lagusan. Sa ilalim ng mga puno, may isang kakaibang anyo ng halamang lumot na bumalot sa lupa. Nagatubili akong lumapit at habang sinusuri ko ito, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa likod ng isa sa mga puno. Ikaw ang napili, sabi niya. Ang boses ay tila nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Ngunit ang iyong lakas ay hindi masusukat sa iyong kakayahan. Kailangan mong ipakita ang kadalisayan ng iyong puso. Nagsimula siyang humakbang palapit sa akin at sa bawat hakbang ay nawawala siya sa aking paningin. Tila ba nagiging bahagi ng hangin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago pa niya ako masagot, naglaho na siya ng tuluyan. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Pagdating ko sa isang makitid na daan sa gilid ng bangin, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang lupa ay tila nag-iiba, at ang mga puno ay nagiging mga halimaw sa aking mga mata. Naalala ko ang bili ng aking lola at pinilit kong isantabi ang takot na bumabalot sa akin. Isa sa mga halimaw ay lumapit at nagsalita. Hindi mo ba alam? Hindi ka karapat-dapat. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Hindi, sigaw ko. Ako ang pinili. Alam ko ito sa aking puso. Sa aking pagsigaw, unti-unting naglaho ang ilusyon. Ang mga halimaw ay naging mga puno muli, at ang daan ay muling naging malinaw. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay hanggang sa makarating ako sa isang madilim na kuweba. Ang kuweba'y tila walang hanggan ang lalim, at mula rito'y may malamig na hangin na nagmumula. Pumasok ako sa loob, at sa bawat hakbang pababa, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Nang makarating ako sa pinakaibabaw, sa pinakaloob na bahagi ng kuweba, nakita ko ang isang maliit na altar. Sa ibabaw nito ay may isang kumikinang na bato, ang bato ng lakas. Ngunit sa aking paglapit, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng altar. Isang figura na pamilyar sa akin. Ikaw? Ang tanging nasambit ko. Ang figura ay lumapit, at sa liwanag ng bato, nakita ko ang aking sariling mukha. Ako ang iyong pinakamalaking kalaban, sabi nito. At ang boses nito'y tila isang alingaw-ngaw na nanggagaling mula sa kalaliman ng aking isipan. Hindi ko alam kung paano ito posible, ngunit narito ako, nakaharap sa sarili kong imahe. Ang aking puso'y naguluhan. Paano ko tatalunin ang isang kalabang hindi ko inaasahan? Sa pagharap ko sa aking sariling anino, naramdaman ko ang isang malamig na kamay
na humawak sa aking balikat. Ang totoong pagsubok, bulong ng anino, ay hindi ang pagkuha ng bato, kundi ang pagtanggap sa sarili mong kahinaan. Natigilan ako sa kanyang sinabi, at sa sandaling iyon, biglang dumilim ang paligid. Ang bato ay nawalan ng liwanag, at ang aking paligid ay tila naglaho. Sa kabila ng dilim, isang liwanag mula sa aking dibdib ang unti-unting lumitaw. Nagbibigay liwanag sa aking landas, ngunit sa aking pag-usad, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano ko tatanggapin ang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinatanggi? Sa paglalim ng gabi, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng isang malawak at malamig na kagubatan. Ang mga puno ay tila mga higanting anino na nagmamasid sa akin habang unti-unting bumababa ang hamog. Ang aking mga paay tila mga bato sa bigat ng pagod, ngunit hindi ko magawang huminto. Alam kong ang huling bahagi ng pagsubok ay naroroon, naghihintay sa akin. Nagsimula akong maglakad muli, pinipilit ang aking sarili na huwag magpadala sa takot. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ng paligid ay nakakatakot. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman kong malapit na ako sa aking pakay. Sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang piraso ng lumang mapa na nakuha ko mula sa matandang manghuhula sa bayan. Ang kapalaran ng aming nayon ay nakasalalay sa aking tagumpay. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Nang lapitan ko ito, nakita ko ang isang mahiwagang lawa, pinapatingkad ng liwanag mula sa buwan. Sa gitna ng lawa, mayroong isang maliit na isla at sa ibabaw nito ay may nakatayong isang altar. At sa altar ang bato ng lakas, ang bagay na pinapangarap ng marami, ngunit tanging ako lamang ang may pagkakataong makuha. Walang pag-aalinlangan, lumusong ako sa tubig. Bagamat malamig sa aking balat, hindi ko inalintana. Ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa katuparan ng aking misyon. Ngunit nang marating ko ang isla, isang malakas na dagundong ang bumalot sa paligid at biglang umusbong mula sa lupa ang isang higanting nilalang na yari sa putik at bato. Ikaw ba ang naglalakas loob na subukan akong talunin? Wika ng nilalang. Ang kanyang boses ay umalingawngaw sa buong kagubatan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at tila bahanda na akong lunukin ng buo. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot ko, bagamat ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Alam kong ito na ang huling pagsubok, ang tagapagbantay ng bato ng lakas. Upang makuha ito, kailangan kong talunin ang nilalang na ito. Ang pakikipaglaban ay matindi at puno ng panganib. Ang bawat hampas ng nilalang ay umaalingawngaw at nagdudulot ng lindol sa paligid. Gayunpaman, gamit ang aking bilis at liksi, naiwasan ko ang kanyang mga pag-atake. Sa bawat pag-iwas, sinubukan kong humanap ng pagkakataon para sa isang matagumpay na kontra-atake. Matapos ang ilang minuto ng walang humpay na pakikipaglaban, natuklasan ko ang kanyang kahinaan. Ang kanyang likod na hindi gaanong protektado ay nagbigay sa akin ng ideya. Sa isang mabilis na kilos, umikot ako sa kanyang likuran at buong lakas na tumalbog patungo sa kanyang katawan gamit ang natitirang lakas na mayroon ako. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa nilalang habang unti-unti itong natutunaw sa lupa. Ang kanyang pagkatalo ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa paligid. Hiningal ako, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa altar. Ang bato ng lakas ay nagniningning na parang bituin, tila ba hinihintay ako upang kunin ito. Habang inaabot ko ang bato, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Alam kong ito ang inaasam-asam na sandali. Ngunit sa paghawak ko sa bato ng lakas, isang kakaibang pangitain ang sumagi sa aking isipan. Isang alaala na tila hindi akin. Isang digmaan,
isang pagkakanulo, at isang pamilyar na mukha na nakangiti sa akin sa gitna ng kaguluhan. Bigla kong naramdaman ang bigat ng hindi mabilang na buhay na nakasalalay sa aking desisyon. At sa aking likuran, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Paglingon ko, bumungad sa akin ang isang nilalang na hindi ko inaasahang makikita, ang aking nakababatang kapatid na si Lira, na matagal nang nawala at pinaniniwalaang patay na. Lira? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita, ngunit bago pa man siya makasagot, ang paligid ay biglang nagbago. Ang kakahuyan ay naglaho at kami napapalibutan ng liwanag na tila ba hinuhusgahan kami. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, ate. Wika niya, habang ang kanyang anyo ay nagbabago. Nagiging isang anyo na hindi ko mawari. Ang pagkuha sa bato ng lakas ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito'y tungkol sa kung paano mo ito gagamitin. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang kapalaran ng aming mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pagkuha ng bato, kundi sa tamang paggamit nito. At iyon ang tunay na pagsubok na kailangan kong lampasan. Ang paglitaw ni Lira ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw at nag-iwan ng higit pang mga katanungan sa aking isipan. Ano ang tunay na motibo ng pagsubok na ito? At paano ko haharapin ang mga susunod na hamon? Sa kabila ng lahat, alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Sa pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang isang tanawin na tila kinuha mula sa isang alamat. Ang bundok ng anino ay nakatayo sa aking harapan, mistulang isang higanting bantay na nagbabantay sa mga lihim ng daigdig. Ang hangin ay malamig at tila may daladalang mga bulong ng mga kaluluwang nagdaan. Ito na ang huling bahagi ng aking pagsubok, ang makuha ang bato ng lakas na sinasabing itinatago sa pinakailalim ng bundok na ito. Habang naglalakad ako sa makikitid na landas, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat hakbang, bumibigat ang aking pakiramdam, na para bang ang buong mundo ay nakasandal sa aking mga balikat. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Hindi ngayon, hindi kailanman. Ang bawat pagod at hirap na dinanas ko ay nagdala sa akin sa puntong ito. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, nakita ko ang isang kakaibang ukit sa pader ng bundok. Ang mga simbolo ay tila buhay, kumikislap sa liwanag ng buwan. Naaalala ko ang mga kwento ng aking lola tungkol sa isang sinaunang wika na kayang makipag-usap sa mga elemento ng kalikasan. Sinubukan kong basahin ito at sa aking pagkabigla, unti-unting bumukas ang isang lihim na pintuan sa aking harapan. Pumasok ako ng may pag-iingat. Tila isang bagong mundo ang bumungad sa akin. Ang loob ng bundok ay maliwanag kahit walang anumang liwanag. Ang mga pader nito ay natatakpan ng makikinang na kristal na naglalabas ng bahagyang liwanag, nagre-reflekta sa bawat sulok. Sa gitna ng silid, nakita ko ang isang pedestal na may nakalagay na bato, ang bato ng lakas. Ang aking puso ay biglang bumilis. Ito na ang pinakahihintay kong sandali. Lumapit ako sa pedestal, ngunit bago pa man ako makalapit, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tanging ang karapat-dapat lamang ang makakakuha ng bato ng lakas. Nilingon ko ang paligid, ngunit wala akong ibang tao na nakita. Sino ka? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ako ang bantay ng bato. Sagot ng boses na tila nanggagaling mula sa mismong mga pader. At ikaw, dalaga, ay susubukin. Bago ko pa man maintindihan ang ibig sabihin nito, biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay naging isang malawak na kapatagan, puno ng iba't ibang elemento. Apoy, tubig, hangin, at lupa. Ang bawat elemento ay tila buhay, nagbabantang sakupin ang isa't isa. Naramdaman ko ang init ng apoy sa aking harapan, ang lamig ng tubig sa aking likuran,
ang hangin na bumabalot sa akin at ang lupa na yumayanig sa ilalim ng aking mga paa. Narinig ko muli ang boses. Kailangan mong makipag-ugnayan sa bawat elemento. Patunayan mong ikaw ay karapat-dapat. Hindi ko alam kung paano ko iyong gagawin, ngunit kailangan kong subukan. Inalala ko ang mga aral ng aking lola, ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Nagsimula ako sa apoy. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan kong maramdaman ang init nito. Inalala ang pag-ibig at pagnanasa na dala nito. Dahan-dahang huminahon ng apoy na tila kinikilala ang aking intensyon. Sumunod kong hinarap ang tubig. Ang lamig nito ay tila kumakapit sa aking kaluluwa. Ngunit inalala ko ang kapayapaan at kadalisayan na dala nito. Narinig ko ang mga alon na humupa at ang tubig ay naging kalmado. Ang hangin naman ay tila isang ligaw na nilalang, ngunit sa aking paghinga, sinubukan kong makipagsabayan dito. Naramdaman ko ang pagyakap nito sa akin, na para bang sinasabi nitong ako'y isa sa kanila. Sa huli, ang lupa. Ang lupa na nagbigay sa akin ng lakas, na nagbigay sa akin ng pundasyon. Inilagay ko ang aking palad sa lupa at naramdaman ko ang tibok nito, ang buhay na dumadaloy sa ilalim ng aking mga paa. Nang buksan ko ang aking mga mata, bumalik ako sa silid na may pedestal. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili, ang kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat. Lumapit ako sa bato ng lakas at ito ay nagningning, na tila tinatanggap ang aking presensya. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Isang anino ang lumitaw, isang pamilyar na anyo na tila nagmula sa aking nakaraan. Hindi mo ito makukuha, sabi ng anino, at bigla itong sumugod patungo sa akin. Sa pag-iwas ko, ang bato ng lakas ay biglang lumutang sa ere, naglalabas ng makapangyarihang liwanag na sumilaw sa buong silid. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang bundok, ang anino, ang bato. Ako'y naiwang nag-iisa, nasa gitna ng isang walang katapusang dilim. Ngunit sa dilim, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Isang boses ang bulong. Tapos na ang pagsubok, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang iyong kwento. Mula sa pag-akyat sa matatarik na bundok hanggang sa pagtawid sa malalalim na ilog, ang aking paglalakbay ay patuloy na nagiging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ako si Amara, ang dalagang piniling sumailalim sa pagsubok ng alamat, ang tanging may kakayahan na makakuha ng bato ng lakas. Isang mahiwagang bato na may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng mundo. Sa pagdating ko sa isang makapal na kagubatan, isang malamig na hangin ang pumalot sa akin. Tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang liwanag ng araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga sanga ng puno. At ang dilim ay nagsisimula ng lumukob. Sa kabila nito, hindi ako maaaring magpahinga. Kailangan kong magpatuloy. Habang naglalakad, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na ungol na nagmumula sa di kalayuan. Nagtaka ako kung ano ang pinagmulan nito. Ang kagubatan ay puno ng misteryo at panganib, ngunit alam kong kailangan kong tuklasin ang pinagmulan ng tunog. Baka ito na ang susi sa susunod na hakbang ng aking pagsubok. Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusundan ng ungol na nagiging mas malakas habang ako'y papalapit, hanggang sa makita ko ang isang malaking puno na may kakaibang anyo. Sa ilalim ng punong iyon, may isang nilalang na tila nasasaktan. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Isang diwata na may pilay sa kanyang pakpak. Amara. Mahina niyang tawag sa akin gamit ang aking pangalan. Paano niya ako kilala? Nagulat ako, ngunit hindi nagpatinag. Ikaw ba ang dahilan ng ungol? Tanong ko sa kanya. Nilalapitan siya ng maingat. Opo, sagot ng diwata.
Ako ay nasugatan at hindi makalipad. Kailangan ko ang iyong tulong. Nag-isip ako ng sandali. Sa aking paglalakbay, natutunan ko ang halaga ng pagtulong sa kapwa, kahit sa mga hindi mo kilala. Mabilis kong tinanggal ang aking scarf, itinali ito sa kanyang pakpak upang makapagbigay ng suporta. Nakikita ko ang iyong tapang at kabutihan, Amara, sabi ng diwata, habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Bilang pasasalamat, tutulungan kita sa iyong layunin. Salamat, sagot ko. Ngunit paano mo ako matutulungan? May alam ako tungkol sa bato ng lakas, tugon ng diwata. Ang bato ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot. Ang kanyang sinabi ay nagbigay ng kaunting kaba sa aking puso. Ano ang pinakamalalim kong takot? Hindi ko alam, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Nagpatuloy kami sa paglalakbay. Ang diwata ay naging gabay ko sa madilim na kagubatan. Nakita ko ang kanyang kapangyarihang magbigay liwanag sa paligid. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang suporta. Isang kaibigan sa gitna ng panganib. Hanggang sa narating namin ang isang kuweba. Ang sinasabing tirahan ng bato ng lakas. Ang dilim sa loob nito ay tila umuungol, tulad ng boses na nagbabanta. Ngunit hindi ako nagpadala sa takot. Kasama ko ang diwata, pumasok kami sa loob. Sa loob ng kuweba, nakita ko ang isang altar na kinalalagyan ng bato. Ang bato ay naglalabas ng liwanag na tila kumakaway sa akin. Ngunit sa aking paglapit, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang paligid ay nag-iba. Ang kuweba ay biglang nagmistulang aking tahanan. Ang lugar kung saan ako lumaki. Sa harap ko ay ang mga alaala ng aking nakaraan. Mga alaala ng mga taong mahal ko, ngunit nawala na. Narinig ko ang boses ng diwata sa aking isip. Ito ang iyong pagsubok, Amara. Harapin mo ang iyong pinakamalalim na takot. Isang takot na sumalubong sa akin. Ang takot na mawala ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang takot na mag-isa. Ang mga alaala ay nagmistulang totoo at ramdam ko ang bigat ng kalungkutan at kawalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang liwanag ang nagpakita. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, ang boses ng aking ina, na tila ginagabayan ako. Amara, huwag kang matakot, nandito kami palagi. Sa sandaling iyon, nahanap ko ang lakas sa loob ng aking sarili. Ang takot ay hindi nahadlang, kundi isang hakbang tungo sa aking tagumpay. Sa aking pagharap sa aking takot, unti-unting naglaho ang ilusyon at bumalik ako sa kuweba. Ang bato ay nasa harap ko, kumikinang pa rin. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, naramdaman ko ang lupa na yumanig. Isang boses ang dumagundong sa paligid, isang boses na puno ng galit at puwersa. Amara, ikaw ay nagtagumpay sa iyong pagsubok, ngunit hindi pa tapos ang lahat, sabi ng boses na tila nagmumula sa mismong bato. May isa pang pagsubok na kailangan mong harapin. Sa dulo ng bahagi na ito, ang cliffhanger ay bumalot sa aking kaisipan. Ano ang susunod na pagsubok? Ano ang ibig sabihin ng boses? Sa kabila ng tagumpay, alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa susunod na hakbang. Ang malamig na simoy ng hangin ang nagdala sa akin ng bagong pag-asa habang ako'y patuloy na naglalakbay sa masukal na kagubatan ng kaguluhan. Tinahak ko ang landas na tila walang katapusan, pinilit kong labanan ang pagod at takot na pilit bumabalot sa aking isipan. Alam kong nasa kalagitnaan na ako ng aking pagsubok. Ngunit ang landas patungo sa bato ng lakas ay tila lalo pang nagiging masalimuot. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang maalala ang mga babala ng matatandang pantas sa aming nayon. Ang mga ito ay puno ng mga kwento ng kabiguan at pagkawala ng mga sumubok na kunin ang bato. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Nanatili akong matatag. Alam kong ang aking layunin ay higit pa sa pansariling lakas. Ito'y para sa aking pamilya, para sa aming bayan na patuloy na nagdurusa sa ilalim ng mapaniil na hari. Nang ako'y makarating sa isang malawak na parang, napansin kong tila may kakaibang enerhiya sa hangin. Ang mga halaman ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Ito ang unang beses kong makakita ng ganitong uri ng kalikasan. Bigla kong naalala ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga lugar na puno ng mahiwagang kapangyarihan. Ngunit bago pa man ako makapagmuni-muni, isang anino ang biglang sumulpot sa aking harapan. Isang nilalang na naglalakbay sa aking teritoryo. Isang malamig at mababang boses ang umalingawngaw. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na tila gawa sa usok at kadiliman. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang pula, na nagbigay sa akin ng kakaibang takot. "Sino ka?" tanong ko. Pilit na pinatatag ang aking boses kahit pa ang kaba ko'y bumabalot sa aking pagkatao. "Ako si Anino, ang tagapagbantay ng kagubatan. Bakit ka naririto, dalaga?" tanong niya, habang ang kanyang anyo ay tila sumasayaw sa hangin. "Ako'y naririto upang kunin ang bato ng lakas." Sagot ko ng buong tapang, pilit na hindi nagpapadala sa kanyang presensya. Maraming na ang nagsubok, ngunit wala pang nagtagumpay, wika niya, habang lalong lumalapit ang kanyang anyo sa akin. "Ano ang mayroon ka? Nawala ang iba?" Hindi ko alam ang aking isasagot, pero alam kong may isang bagay na nag-udyok sa akin na magpatuloy. "Naniniwala ako," sagot ko, "na ang lakas ng aking puso at ang aking layunin ay sapat upang malampasan ang anumang pagsubok." Na pangisi ang nilalang. "Kung gayon, ipakita mo," sabi niya, at biglang naglaho. Sa kanyang pagkawala, ang parang ay biglang napalitan ng isang madilim na kagubatan, puno ng mga anino, na tila nagmamasid sa akin. Ang paligid ay napuno ng mga boses na tila nang aakit sa akin na sumuko na lamang. "Sumuko ka na. Hindi mo kaya. Bumalik ka na." Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang itong nagpatibay ng aking loob. Alam kong kailangan kong hanapin ang liwanag sa kabila ng kadilimang ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga aninong sumusubok na hilahin ako. Ngunit hindi ko ito ininda. Sa halip, inalala ko ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang mga ngiti ng aking pamilya, ang mga pangarap ng aking bayan, at ang pangako kong hindi ko sila bibiguin. Habang patuloy akong naglalakbay, unti-unti kong nararamdaman ang pag-usbong ng liwanag mula sa aking loob. Isang liwanag na tila sumisibol mula sa pinakamailalim na bahagi ng aking puso. Ang liwanag na ito ang nagpataboy sa mga anino, na tila natutunaw sa aking harapan. Sa wakas, nakita ko ang isang maliit na sulyap ng liwanag na nagmumula sa isang bahagi ng kagubatan. Alam kong iyon na ang daan patungo sa bato ng lakas. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa liwanag, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Ito'y si Lila, ang aking matalik na kaibigan na ilang taon nang nawala. Nagulat ako sa kanyang anyo, ngunit ang kanyang kangiti ay tila puno ng pighati. "Bakit ka naririto, Lila?" tanong ko, habang ang puso ko'y punong-puno ng halo-halong damdamin. "Ang bato ng lakas ay hindi para sa'yo," sagot niya, habang ang kanyang anyo ay unti-unting naging malinaw. "Ito'y para sa akin." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang aking matalik na kaibigan, na aking pinaniniwalaang nawawala na, ay narito pala upang makuha ang bagay na matagal ko nang inaasam. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga, puno ng determinasyon at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngayon, kailangan kong malaman kung sino ang tunay na karapat-dapat sa bato ng lakas.
Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang bumubulong. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Lila? Sa kabila ng malamig na hangin na dumadaloy sa paligid, damang-dama ko ang init ng aking determinasyon. Ang mga yapak ko sa makalumang daanan patungo sa susunod na pagsubok ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Alam ko, sa likod ng makapal na ulap ng misteryo, ang bato ng lakas ay nag-aantay lamang sa taong may sapat na tapang at karunungan upang makuha ito. Ako ang pinili ng mga sinaunang alamat at hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Sa pagdating ko sa isang madilim na kakahuyan, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila naglalaway sa kasidhian ng mga patak ng tubig na bumabagsak sa lupa. Ngunit hindi ito naging hadlang sa akin. Bagkus, ito'y nagbigay pa ng lakas sa aking kalooban. Sa bawat hakbang na aking ginawa, nararamdaman ko ang pag-alsa ng lupa na tila ba may sariling buhay. Ang mga puno sa paligid ay nagmistulang mga bantay, tahimik ngunit mapanuri sa aking bawat galaw. Nang marating ko ang kalagitnaan ng kakahuyan, namalas ko ang isang malaking bato na napapalibutan ng mga alon ng liwanag na kulay pilak. Alam ko, ito ang susunod na pagsubok, ang pagsubok ng katatagan. Sa tabi nito ay may nakatayong nilalang na tila gawa sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Sa kanyang kamay ay may hawak na scepter na may kakaibang kapangyarihan. Tumitig siya sa akin at sa kanyang titig ay naramdaman ko ang bigat ng mga sinaunang lihim na kanyang dala. Kung tunay kang karapat-dapat, dalaga, wika niya, kailangan mong lampasan ang pagsubok na ito. Ang bato sa harapan mo ay may kakayahang ipakita ang iyong pinakamalalim na takot. Harapin mo ito at patunayan mong ikaw ang nararapat. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagdaragdag ng tibok ng aking puso. Ang bawat pintig ay tila maging dagundong sa aking pandinig. Lumapit ako sa bato at nang aking hawakan ito, bigla na lamang may sumulpot na imahe sa aking isipan. Isang imahe na puno ng takot. Ang takot na mawala ang lahat ng mahal ko sa buhay. Sa loob ng aking isipan, nakita ko ang aking pamilya. Sila'y nasa bingit ng panganib, tinutugis ng mga nilalang na hindi ko kilala. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig habang ako'y tila walang magawa upang sila'y tulungan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-akyat ng galit at takot sa aking kalooban. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Isang lakas na nagmula sa loob, isang lakas na nagsasabing hindi ko sila kayang pabayaan. Sa kabila ng pangitain, napagtanto ko na ang tunay na takot ay hindi ang pagkawala ng mga mahal ko, kundi ang paniniwala na wala akong kakayahan upang sila'y sagipin. Sa kaibuturan ng aking puso, natagpuan ko ang tiwala sa sarili. Ang tiwala na kaya kong lampasan ang anumang pagsubok, gaano man ito kahirap. Sa aking pagbangon mula sa pangitain, naramdaman ko ang pagbalik ng liwanag sa aking paligid. Ang nilalang na gawa sa liwanag ay muling nagpakita, at sa kanyang mukha ay naroon ang pagsang-ayon. Ikaw ay tunay na karapat-dapat, wika niya. Ngunit tandaan mo, dalaga, ang tunay na labanan ay hindi pa nagtatapos. Sa kanyang mga huling salita, bigla na lamang nagbago ang tanawin sa aking harapan. Ang kakahuyan ay naglaho at ako'y napunta sa isang lugar na puno ng mga kaluluwa na nagdadalamhati. Ang kanilang mga pagiyak ay umaalingaw-ngaw at naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga hinaing. Sa gitna ng lugar na ito, nakita ko ang isang pinto na gawa sa ginto. Ang pinto ay may mga ukit na simbolo na hindi ko mawari. Alam ko na ito ang susunod na hakbang patungo sa bato ng lakas. Ngunit sa pag-abot ko sa pintuan, bigla na lamang itong bumukas. At sa likod nito
ay may bumungad na daan patungo sa kadiliman. Ang daan ay tila walang hanggan at nararamdaman ko ang pag-akma ng takot sa aking puso. Gayunpaman, sa likod ng takot na ito, naroon ng isang pahiwatig na may nakatagong lihim na handang lumutang sa aking paglalakbay. Sa aking pagpasok sa daan ng kadiliman, naramdaman ko ang paglipad ng oras. Ang bawat hakbang ay tila walang katapusan, ngunit sa kabila nito, naroon ang isang liwanag na patuloy na umaakay sa akin. Sa dulo ng daan, bigla na lamang may bumungad na isang nilalang na hindi ko inaasahan. Siya'y may hawak na bato ng lakas, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man ako makalapit, bigla na lamang may lumitaw na isang mas malaking puwersa na nagbabanta sa aming dalawa. Ang puwersang ito ay tila nagmula sa kawalan, puno ng kadiliman at kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-aalsa ng aking loob. Ito ang tunay na pagsubok, ang pagsubok na magtatakda kung sino ang tunay na karapat-dapat sa bato ng lakas. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang pag-aapoy ng aking determinasyon. Ang bawat pintig ng aking puso ay nag-aalab, handang harapin ang anumang balakid. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sino ang nilalang na may hawak ng bato ng lakas? At bakit naroon ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata? Sa pagsapit ng gabi, ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid mula sa itaas habang ako'y nakaupo sa tabi ng apoy. Ang init nito'y bahagyang nakapagpapawi ng lamig na dulot ng hangin sa kagubatan. Ang hamog na bumabalot sa paligid ay tila isang bilo ng misteryo na nagkukubli sa mga lihim ng lugar na ito. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating ko rin ang unang bahagi ng pagsubok. Ang bato ng lakas ay hindi na isang alamat lamang sa aking isipan, kundi isang pangarap na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang pakiramdam ng panganib ang hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko'y may mga matang nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Inalala ko ang mga babala ng matandang mangkukulam na aking nakilala sa aking landas. Tanging ikaw lamang ang makakakuha ng bato ng lakas, wika niya. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang iyong pagtitiwala ay susubukin. Sa pag-iisip ng kanyang mga salita, narinig ko ang bahagyang pagkaluskos sa likuran. Agad akong bumalikwas at humawak sa aking espada, handang ipagtanggol ang aking sarili. Mula sa dilim, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Kyle, ang aking matalik na kaibigan mula sa aming nayon. Ngunit anong ginagawa niya rito? Kyle, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pinipilit na kalmahin ang aking tinig sa kabila ng pagkagulat. Ito ay bahagi ng aking sariling pagsubok, sagot niya. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Kailangan kong samahan ka sapagkat ang ating mga kapalaran ay magkaugnay. Naisip ko ang aming nakaraan, ang mga panahong magkasama kaming nangangarap at nagtataka sa mga alamat. Kung totoo ang kanyang sinasabi, mas magiging madali ang lahat. Ngunit may bahagi sa akin na nag-aalinlangan. Habang nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanyang kilos. Hindi na siya ang dati kong kilala. Ang kanyang mga matay tila may itinatagong lihim. Gayunpaman, pinili kong manahimik, umaasa sa aming pagkakaibigan. Sa aming paglalakbay, nadaanan namin ang isang lumang templo na sadyang nakatakda sa gilid ng isang bangin. Ang mga pader nito'y puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng mga sinaunang laban at tagumpay. Ang templo ang susi para makuha ko ang bato ng lakas, ngunit sa pagpasok namin, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang mga anino sa loob ay tila may sariling buhay na naglalaro sa aming paligid. Sa gitna ng templo,
Nakita ko ang altar kung saan nakapatong ang bato ng lakas. Ang liwanag nito'y tila isang ilaw na pumapawi sa dilim. Ngunit sa paglapit ko, naramdaman ko ang malamig na bakal na nakatutok sa aking likuran. Huwag kang gagalaw, pabulong na sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Ako ang kailangan ng bato ng lakas, hindi ikaw. Ang pagkabigla at sakit ng kanyang pagtataksil ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Ang aking matagal ng kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay nagbago. Napapikit ako, pinipigilan ang mga luha sa pag-agos. Ngunit alam kong wala akong oras para sa panghihinayang. Kail, bakit? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ano ang nangyari sa iyo? Ang kapalaran ko'y nakatali sa kapangyarihan, sagot niya. At ang bato ng lakas ang magbibigay sa akin ng hinahanap kong kapangyarihan. Napagtanto kong ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng pagkakaibigan, kundi ng kasakiman. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong labanan ang aking pagod at takot. Sa isang mabilis na kilos, umiwas ako sa kanyang espada at naglaban kami sa gitna ng templo. Ang ingay ng aming labanan ay umalingaw sa paligid, tila mga bulong ng mga espiritong nagmamasid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko siya kayang saktan. Siya pa rin ang aking kaibigan, kahit na siya'y nagbago. Sa isang desperadong hakbang, nagawa kong agawin ang kanyang espada at itulak siya palayo. Kail, hindi pa huli ang lahat, sabi ko. Umaasang maaabot ko ang dati niyang pagkatao. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa templo. Nagmimistulang guguho ito anumang sandali. Wala akong nagawa, kundi ang tumakbo palabas habang ang templo'y unti-unting nilalamon ng lupa. Sa aking likuran, narinig ko ang sigaw ni Kael, isang sigaw na puno ng pagsisisi at takot. Sa labas ng templo, habang pinagmamasdan ko ang pagguho nito, isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa akin. Ang bato ng lakas ay muling nawala sa aking mga kamay. Ngunit higit pa roon, ang isang kaibigan ay nawala sa dilim ng kasakiman. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang misteryosong aninong nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Sino siya? At ano ang kanyang layunin? Ang sagot ay tila nakatago sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay. Sa kabila ng makapal na ulap at malamig na hangin, patuloy akong naglakbay patungo sa tuktok ng kabundukan. Ang bawat hakbang ko'y tila isang pagsubok. Ang bato ng lakas ay nasa dulo ng aking paglalakbay. At sa kabila ng lahat ng hirap, ako lamang ang pinili ng mga tagapag-alaga ng alamat upang makuha ito. Ang mga kwento tungkol sa bato ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sinasabing sinumang makakuha nito ay magkakaroon ng kapangyarihang higit pa sa kanilang inaakala. Sa mga nakaraang bahagi ng aking paglalakbay, nakaharap ko ang mga nilalang na hindi ko inaasahang makikita. Mga sirena sa ilog na nagsisikap, akitin ako sa kanilang mundo. Mga inkantong may alok na mas matamis kaysa sa pulot at mga anino ng nakaraan na bumabalik upang subukin ang aking determinasyon. Lahat ng ito'y aking nalampasan, ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aking pagsubok. Habang patuloy ako sa pag-akyat, nakita ko ang isang lumang simbahan na mistulang nakalimutan na ng panahon. Ang mga pader nito'y natatakpan ng baging at lumot, ngunit ang pagkapukaw ng aking damdamin ay nagtulak sa akin upang pumasok. Sa loob, isang altar ang bumungad sa akin, puno ng mga sinaunang ukit at simbolo. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, ngunit lumapit ako at hinipo ito. Biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa likod ng altar, at doon nagsimula ang isang bagong kabanata ng aking paglalakbay. Pumasok ako sa madilim na daanan. Ang mga pader ay naglalaman ng mga ukit
na tila nagkukwento ng mga sinaunang labanan at tagumpay. Ilang hakbang pa at narating ko ang isang malawak na silid na puno ng liwanag. Sa gitna nito ay isang pedestal na naglalaman ng bato ng lakas. Ang bato ay kumikinang, tila tinatawag ang bawat bahagi ng aking pagkatao upang ito'y sunggaban. Ngunit sa paglapit ko, isang boses ang umalingaw sa silid. Hindi lahat ng nagnanais ay karapat-dapat, sabi ng boses. Bago mo makuha ang bato, kailangan mong malaman ang iyong totoong layunin. Napatingin ako sa paligid, nagtataka kung sino ang nagsasalita. Walang tao, walang anyo, ngunit ang boses ay tila nagmumula sa mismong hangin. Ano ang iyong layunin? Tanong nito, at ang mga salita ay bumalot sa akin ng kaba. Inisip ko ang lahat ng dahilan kung bakit ko nais ang bato upang makatulong sa aking bayan, upang makamit ang kapangyarihan na magbibigay sa akin ng kakayahang baguhin ang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tunay kong layunin ay nagsimulang magliwanag sa aking isipan. Hindi ito para sa kapangyarihan o tagumpay. Ito'y para sa kaalaman at pag-unawa sa mga misteryo ng mundong ito. Ang layunin ko ay hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Sagot ko, ang boses ko ay puno ng pag-asam. Nais kong malaman ang mga lihim ng bato upang magamit ito sa kabutihan. Sa aking sagot, ang bato ay lalong kumislap, tila nagagalak sa aking tugon. Subalit bago ko pa man ito mahawakan, isang pagyanig ang naramdaman ko. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nagsimulang gumalaw at ang mga pader ng silid ay nagkaroon ng bitak. Sa isang iglap, ang kisame ay bumagsak at ang liwanag ng bato ay nawala. Ang buong mundo ko'y nagdilim. Nang magkamalay ako, ako'y nasa ibang lugar na, isang bahagi ng kabundukan na hindi ko pa nakikita. Walang bato, walang sinaunang silid, ngunit naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan. Nagising ka na, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kabaitan. Ang tunay na pagsubok ay hindi sa pagkuha ng bato, kundi sa pag-unawa sa sarili at sa layunin na nito. Hindi ko maintindihan kung paano ako nakarating sa lugar na ito, ngunit alam kong ito'y bahagi ng pagsubok. Ano nga ba ang ibig sabihin ng matandang lalaki? Ang bato ba'y bahagi lamang ng isang mas malalim na layunin? Habang iniisip ko ang lahat ng ito, napansin kong ang kanya-kanyang kwento ng mga ukit sa kabundukan ay nagsisimulang magbago sa aking paningin. Ang mga ito'y nagkukuwento ng isang mas malaking alamat, isang alamat na hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pag-unawa, sa sariling kakayahan at responsibilidad. Sa pag-iisip ng mga ito, napagtanto ko na ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ano ang susunod na kabanata ng aking paglalakbay? At paano ko nga ba malalaman ang totoong layunin ng bato ng lakas? Ang mga tanong na ito'y nananatiling misteryo, ngunit alam kong ang sagot ay nasa aking harapan lamang. Naghihintay na matuklasan. Sa kabila ng maingay na pagaspas ng hangin, natagpuan ko ang sarili kong nananatiling kalmado. Sa aking harapan ay ang susunod na pagsubok, isang pinto na yari sa makintab na jade na may mga ukit ng mga sinaunang runa. Sinasabing ang bawat ukit ay naglalaman ng mahika, isang piraso ng kaalaman na matagal nang nakalimutan ng mundo. Ngunit sa paglapit ko, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Tila ba may nagbabantang panganib. Ako lang ang natitira. Ako lang ang may lakas ng loob na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Isang hakbang pa, bulong ko sa sarili. Sa kabila ng pagod, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko, ang pagnanais na makuha ang bato ng lakas. Alam kong hindi ito basta-basta makakamit. Ang bawat pagsubok ay dinisenyo upang sukatin ang kakayahan, ang tapang, at ang talino ng sinumang mangangahas na makuha ito. Sa sandaling umapak ako sa sahig ng silid,
naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang jade na pinto ay biglang nagliwanag at ang mga runa ay nagsimulang magningning. Isang sigaw ang bumulong sa hangin, tila ba may nagmamasid sa bawat galaw ko. Ngunit hindi ako nagpatinag. Marahan kong inilapat ang aking mga kamay sa pinto. Naramdaman ko ang malamig nitong labas. Ngunit sa loob ko ay may nagising na init, isang pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Habang unti-unting bumubukas ang pinto, isang liwanag ang bumungad sa akin. Sa loob ng silid ay may isang altar at sa ibabaw nito ay ang bato ng lakas. Kumikinang ito na parang bituin sa kalangitan. Sa wakas, narito na ako. Ang altar ay napapaligiran ng mga estatwa ng mga mandirigma. Bawat isa ay tila nagbabantay sa mahalagang kayamanang ito. Ngunit sa kabila ng kanilang anyo, naramdaman ko ang kanilang pagkilala sa akin, ang kanilang paggalang sa aking pagdating. Bawat hakbang ko palapit sa altar ay parang isang eternidad. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng kapalaran ng mundo na nakasalalay sa aking mga kamay. Nang sa wakas ay maabot ko ang altar, naramdaman ko ang init ng bato ng lakas, isang enerhiya na bumabalot sa akin. Pinupuno ang aking katawan ng hindi maipaliwanag na lakas. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong isang bulong. Isang huling pagsubok, sabi ng boses. Tila ba nagmumula sa bato mismo. Isang lihim na dapat mong malaman bago mo makuha ang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, isang imahe ang bumungad sa aking isipan. Isang larawan ng isang mundo na puno ng kaguluhan, ng mga digmaan at pagkawasak. Isang mundo na naging ganoon dahil sa kapangyarihan ng bato ng lakas. Sa unti-unting pag-unawa, napagtanto ko ang lihim na nakatago sa bato. Ito ay hindi lamang isang piraso ng lakas, kundi isang piraso ng responsibilidad. Ang kapangyarihan nito ay maaaring magdulot ng kasamaan kung hindi gagamitin ng tama. Sa sandaling iyon, isang kaba ang bumalot sa akin. Paano ko makagagamit ang ganitong kapangyarihan? Paano ko maiiwasan ang pagkawasak na dulot nito? Sa pag-iisip na ito, naramdaman ko ang isang paggalaw sa likuran ko. Ako'y lumingon at doon ay nakita ko ang isang figura, isang anino na tila nagmamasid sa akin mula pa noong simula. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, puno ng hangad na makuha ang bato ng lakas. Hindi ko hahayaang mag-isa mong makamit ang kapangyarihan, sabi ng figura. Ang tinig ay puno ng galit at pagnanasa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na pagsubok, hindi lamang ang pagkuha sa bato ng lakas, kundi ang pagprotekta nito mula sa mga kamay ng mga taong may balak na gamitin ito sa kasamaan. Ang figura ay nagsimulang maglakad palapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon at alam kong ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ito ang hindi ko inaasahan. Hindi lamang ang kapangyarihan ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng lahat. At sa kabila ng takot, alam kong ako ang tanging may kakayahang ipaglaban ito. Ngunit paano ko lalabanan ang isang kalaban na tila mas makapangyarihan kaysa sa akin? Ang tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan habang ang figura ay patuloy na lumalapit at alam kong ang oras ay tumatakbo. Ang madilim at masikip na lagusan ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ko'y parang nagdadala sa akin sa isang mas malalim at mas mapanganib na bahagi ng daigdig na ito. Ang mga dingding ay nababalot ng mahahabang ugat na kumikislap sa bahagyang bughaw na parang may sariling buhay. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa aking balat at ang alingawngaw ng aking yabag ay sinasabayan ng tunog ng tumutulong tubig mula sa hindi ko alam na direksyon. Nasa ika-11 araw na ako ng aking pagsubok. Ang mga naunang pagsubok ay sumubok sa aking lakas, tapang
at talino. Ngunit iba ang pakiramdam ko sa lagusang ito. Parang hindi sapat ang lakas ng aking mga bisig o ang talas ng aking isip upang malampasan ito. Narito ako, nasa ilalim ng lupa, tinutugis ang alamat ng bato ng lakas. Isang bagay na, ayon sa sabi-sabi, kayang magbigay ng kapangyarihan na higit pa sa kayang unawain ng tao. Ngunit walang sinuman ang tunay na nakakita nito. O kung mayroon man, hindi na sila kailanman bumalik. Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito. Bulong ko sa sarili ko, kasabay ng paghawak sa kwintas na iniwan ng aking ina. Isa itong simpleng hiyas na tila walang halaga, ngunit palagi akong ginagabayan ng init nito. Para sa kanila, para sa ating bayan. Maya-maya'y tumigil ako sa paglakad. Sa harapan ko ay isang lagusan na nahati sa 3 direksyon. Ang bawat isa'y may kakaibang aura. Ang isa'y may pulang liwanag na tila nagbabaga, ang isa'y may malamlam na berdeng alingaw-ngaw, at ang huli ganap na madilim, na parang nilamon ng kawalan. Napalunok ako ng laway. Alam kong isa sa mga ito ang tamang daan, ngunit ang alinman sa mga ito ay maaaring magdala sa akin sa kapahamakan. Anong gagawin mo, Ira? Tanong ko sa sarili ko. Pinilit kong kalmahin ang aking isipan. Ngunit ang tibok ng puso ko'y tila tambol na nag-uudyok sa akin na magmadali. Sa mga naunang pagsubok, ang mga sagot ay laging nasa paligid, nakatago sa pahiwatig ng kalikasan o sa mga salitang naiwan ng mga naunang mandirigma. Yumuko ako upang tingnan ang sahig, sinuri ang mga bakas, ngunit natuklasan kong tila walang sino man ang dumaan dito bago ako. Hanggang sa narinig ko ito, isang bulong. Ira! Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakita. Ang boses ay malamig, ngunit pamilyar. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang boses ng aking ama. Ngunit paano? Matagal na siyang pumanaw at ang kanyang espiritu ay tila isang guni-guni na lamang sa aking isipan. Ira, dito ka. Ang bulong ay nagmumula sa madilim na lagusan. Ang lagusan na walang liwanag. Ang lagusan na tila nagtatago ng walang katapusang kawalan. Napatigil ako. Ang mga paa ko'y tila gustong sumunod. Ngunit ang aking isip ay nagbabala. Hindi ito tama. Hindi maaaring siya iyon. Alam niyang mahina ka, kaya't kailangan mo akong sundin. Muling sabi ng boses. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong panunuya. Ang malamig na hangin ay biglang naging mas mabigat. Ang mga ugat sa dingding ay tila gumalaw, lumalapit sa akin ng unti-unti. Napaatras ako. Ang kamay ko'y mahigpit na nakahawak sa aking espada. Sa kabila ng takot, napagtanto kong ito ang aking unang tunay na pagsubok sa lagusang ito. Ang labanan, ang sarili kong pagdududa, ang sarili kong takot, ang boses ay hindi sa aking ama. Isa lamang itong panlilinlang. Alam kong kailangang gamitin ko ang aking puso at hindi ang aking mga pandinig upang piliin ang tamang daan. Huminga ako ng malalim at nagdesisyon. Pinili kong tahakin ang berdeng lagusan. Ang malamlam nitong liwanag ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. At kahit hindi ako sigurado, ito ang tila tinatawag ng aking loob. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit mas pinili kong magtiwala sa sarili ko kaysa sa boses na iyon. Ngunit habang naglalakad ako palayo sa madilim na lagusan, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Ang bawat hakbang ko'y ginagaya ng mabigat na yabag sa likuran ko. Tumigil ako, ngunit ang tunog ay hindi. Lumapit ito ng lumapit hanggang sa maramdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko. Ira, muling bulong ng boses. Ngunit sa pagkakataong ito, narito na siya mismo sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon at ang mga mata ko'y nanlaki sa nakita ko. Hindi ko inaasahan ang aking makikita, ang aking sariling anyo, ngunit mas madilim, mas mabangis, at may mga matang nagliliyab sa pulang apoy.
Ako ang takot mo, sabi ng nilalang kasabay ng mapanuksong kang ngiti. At ako ang magtatapos sa iyong pagsubok. Pabam, itutuloy sa paglalakbay ko patungo sa yungib ng katalinuhan, ang sumunod na pagsubok na kailangan kong pagdaanan, hindi ko maiwasang mag-isip kung anong uri ng karunungan ang naghihintay sa akin. Ang mga kwento ng mga nauna sa akin na nabigo at hindi na muling nakita ay bumabalot sa aking isipan tulad ng makapal na ulap na nagtatago sa araw. Sa kabila ng panganib, ang hangarin kong makuha ang bato ng lakas ay mas matimbang kaysa sa alinmang takot na bumabalot sa akin. Habang papalapit sa bunganga ng yungib, nakita ko ang mga sinaunang inskripsyon sa mga dingding nito. Ang mga simbolo ay tila lumilipad sa hangin, nagsasayaw sa harap ng aking mga mata, nagtuturo sa akin ng mga landas na hindi ko pa nakikita. Ang aking puso'y tumibok ng mabilis, tila ba sinisigaw ang aking determinasyon na magtagumpay sa pagsubok na ito. Pumasok ako sa loob at naramdaman ko agad ang malamig na hangin na bumabalot sa aking katawan. Ang dilim ng yungib ay tila ba nag-aanyaya, sinasabi sa akin na huwag matakot, na ang tunay na kaalaman ay nasa loob. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang bulong ng hangin na para bang boses ng mga sinaunang espiritu na nagbabantay sa lugar na ito. Sa kaibuturan ng yungib, nakarating ako sa isang silid na puno ng mga librong lumang-luma na ang kanilang mga pahina ay nababalutan ng alikabok ng panahon. Ang mga ito ay naglalaman ng karunungan ng mga nauna sa akin, mga lihim na kailangan kong tuklasin upang maipasa ang pagsubok. Isa-isa kong binuksan ang mga libro at bawat pahina ay tila ba naglalaman ng mga tanong at palaisipan na hinahamon ang aking isipan. Sa gitna ng aking pagbabasa, may narinig akong kakaibang tunog, isang tila ba pagkaluskos ng mga bato. Agad na bumangon ang aking katawan sa takot at pag-aalala, ngunit pinili kong manatiling kalmado. Alam ko na ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa mga lihim ng nakaraan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga takot na nagkukubli sa dilim. At doon, sa gilid ng silid, nakita ko ang isang anino na dahan-dahang lumilitaw. Isang figura na tila ba sumasalamin sa aking sariling anyo, ngunit may kakaibang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kadiliman, nagsusumamo sa akin na lapitan siya. Lumapit ako at sa aking pagkabigla, ang figura ay nagsalita gamit ang isang tinig na puno ng awtoridad na para bang ito'y nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dalaga, sabi niya, sa bawat tanong na iyong sinagot, sa bawat palaisipan na iyong nilutas, ikaw ay naglalakbay, papalapit sa katotohanan. Subalit, mayroong isang huling pagsubok na kailangan mong harapin. Anong pagsubok iyon? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng tapang, ngunit may halong pag-alinlangan. Ngumiti ang figura at ang kanyang nangiti ay tila ba puno ng misteryo, ang pagsubok ng sarili sa pagkakakilala sa iyong tunay na kalikasan. Doon mo matatagpuan ang bato ng lakas. Sa sandaling iyon, ang mga dingding ng silid ay nagsimulang magbago. Ang mga inskripsyon ay bumuo ng imahe, mga alaala ng aking nakaraan, mga sandali ng tagumpay at kabiguan, mga mukha ng mga taong naging bahagi ng aking buhay. Ang aking puso ay tila ba hinahaplos ng mga alaala at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ano nga ba ang tunay kong kalikasan? Ano ang aking layunin sa paglalakbay na ito? Sa pagninilay-nilay, unti-unti kong nauunawaan na ang bato ng lakas ay hindi lamang pisikal na bagay na makukuha, kundi isang simbolo ng kapangyarihan na nagmumula sa kaalaman at pagtanggap sa sarili. Ngunit bago pa ako tuluyang makapag-isip, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa.
Ang buong silid ay tila ba nagigising at ang mga libro ay nagsimulang magbagsakan sa sahig. Ang figura sa harap ko ay unti-unting naglaho at ang kanyang tinig ay nag-iwan ng huling mensahe. Dalaga, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula na. Sa paglabas ko sa yungib, ang aking mga mata ay nagulat sa isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang bagong mundo ang bumukas sa harap ko, puno ng liwanag at kulay, ngunit may nakakapangilabot na aura. Sa gitna nito, isang anino ang lumitaw, isang pamilyar na anyo na hindi ko inaasahan. Sa aking harapan, naroon ang aking sarili, ngunit may kakaibang kapangyarihan at intensyon. Isang bersyon ko na puno ng galit at puot, na tila ba nais akong pigilan sa aking layunin. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Alam ko na ang labanang ito ay hindi lamang pisikal, kundi isang pagsubok ng aking kalooban. Sa bawat hakbang ng aking kalaban, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. At sa sandaling iyon, naisip ko, paano ko haharapin ang sarili kong anino? Paano ko maipapakita ang aking tunay na kalikasan? At paano ko makakamit ang bato ng lakas sa harap ng ganitong pagsubok? Ang tanong ay nag-iwan ng isang matinding kawalan ng katiyakan sa aking isipan. At sa puntong iyon, alam kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.